Hindi ako sumama sa pagsundo kay Damla kasi nilalamig ako, tinatamad ako at saka nagluluto ako ng pagkain para pagdating ni Damla, ready na yung pagkain. Kakain na lang. Ngayon, pag-usapan natin ang muta ko. Hindi, joke lang. Ngayon, pag-usapan natin kung marunong na ba akong mag-Turkish. Kasi sa YouTube, meron naman din talagang mga nagtatanong. Kaya lang, sinasagot ko na syempre sa comment section na din mismo. Ayun, gusto ko siyang gawing topic. Wala lang, gusto ko lang gawin. Ayun, 8 years na ako dito sa Turkey. Natuto na ba akong magsalita ng Turkish? Opo, natuto na rin ako. Salamat sa Panginoon talaga natuto rin ako. Para sa akin kasi talagang lalo na nung umpisa napaka-komplikado talaga. Ang hirap-hirap guys gawin ay aralin ng Turkish language. Lalo na din kasi may mga letters sa Turkish alphabet na hindi naman nag-i-exist sa English alphabet. Doon ako nahihirapan noong una-una pa lang na i-pronounce yung mga letters na yun nakakautal-utal siya pag ipopronounce. Pero ngayon okay naman na. Paano naman ako natutong mag-Turkish? Siyempre kasi yung yung asawa ko guys, hindi siya marunong sa English. Kung paano o baka sabihin niyo paano nag-work yung relasyon namin kung hindi naman siya marunong mag-Turkish, ay mag-English. Ako rin naman hindi marunong mag-Turkish. Sa Google Translate talaga kami umaasa nun. Tapos mga basic na yes or no, bahala na wala ng explanation. Pag may tinanong siya, sagot ko okay, oo, ganun. Basta wala ng explanation kasi pag ay naku mapapahaba. Duguan talagang ilong natin, sabog talaga utak natin. Kaya wag na lang magpaliwanag. Nag-aral ba ako ng Turkish? I mean like pumunta ng school para mag-aral ng Turkish kasi yung mga Filipino talaga na napupunta dito, mga nababalitaan ko talagang nagpapa-enroll sila para mag-aral ng Turkish language. Ako hindi. Nalaano ko siya na may nag-recommend nun sa akin, yung pamilya ni Murat, na mag-aral daw ako, mag-enroll daw ako. Kaya lang kakapanganak ko pa lang nun. Tsaka hindi na ako interesadong mag-aral ng Turkish language kasi meron naman sa YouTube na mga teacher na nagtuturo natututo na din ako sa pamilya ng asawa ko, sa asawa ko. Naalala ko, hindi pa ako dito nag-iisang taon, buwan pa lang talaga ako dito. Ang salita na nila sa akin, Turkish. Kahit nahihirapan akong intindihin, pinipilit ko, at saka pag hindi ko na talaga kaya, hindi na talaga kaya ng utak ko, nagtatanong ako, sinasabi ko sa kanila na hindi ko na talaga maintindihan, lalo na pag mahaba yung sinasabi nila. Ayun naman yung kagandahan na hindi siya marunong mag-English kasi natuto akong mag-Turkish. Pinush ko talaga yung sarili ko na mag-aral ng Turkish kasi kung marunong siya mag-English, hindi ako natuto mag-Turkish. At saka gusto ko kasing matuto, kaya pag ang tao kasi, naniniwala kasi ako na kapag ang tao gustong matuto ng isang bagay, matututo at matututo ka. Kung interesado ka sa bagay na yon, matututo at matututo ka. Kung ginagawa mo siya hindi para sa sarili mo, para sa iba, hindi ka matututo. At saka, ginagamit ko din yung natututunan ko sa YouTube, ginagamit ko siya sa asawa ko or sa pamilya sa Turkish family ko. Mas maganda din kasi may nakakausap ka na bukod sa nag-aaral ka, ginagamit mo siya everyday. Ginagamit mo siya, may kinakausap ka talaga na native speaker talaga sa language na yun para hindi mo siya nakakalimutan na isa buhay mo talaga. Pumapasok din talaga sa utak mo. Hindi mo lang siya minememorize. Katulad nung naalala ko na nagpa-check up ako nun kasi buntis ako na nagpa-check up ako, na-meet ko yung mga friends ni Murad sa hospital. So, naalala ko na nag-aaral ako nun sa YouTube. Nagnunood-nood ako kung paano yung mga greetings, mga ganyan. Tapos yung natutunan ko dun yung nice to meet you. So, nung nabit ko yung mga friends ni Murad, ginamit ko yon like, tanıştığımı sa memnun oldum, görüşürüz, yung mga ganon. Ito lang yung niluto ko mga guys. Yeşil mercimek. Green lentils. Diba yung may red na lentils? Ito naman, green. Naglagay ako guys ng tawag doon, hindi siya lipstick eh. May tawag doon, kita mo? Hindi ako marunong kung anong mga tawag-tawag. May tawag talaga na nakalimutan ko na, yaan mo na. Basta hindi lipstick yun.
Kasi yung lipstick, iba yun eh. Ito yung parang basa. May tawag talaga yung Nivea, ganun. So, ito, pakuluan pa natin. And then, yeah, that's it. So, ayun lang po. Ganun lang ako natutun. Marunong na ako mag-Turkish talaga. Pero, yung ano nila, yung mga, kung paano nila kasi yung mga word. Siyempre, mahirap talaga yun. Hindi mo basta, ibig ko sabihin yung tono ng pagka-Turkish talaga. Mag-ano ka pa rin talaga. Like, kahit fluent ka na sa Turkish, tapos pag may nakarinig sa'yo na Turkish talaga na tao, Turkish malamang. Ayun, ano pa rin, masasabi pa rin nila, maano ka nila na, hindi to Turkish. Ganon, kahit fluent ka na. Kasi mayroon na tayo talagang, sa dila na alam mo yung, kahit matuto ka ng ibang lingwahe, mayroon pa rin talaga na, mababakas talaga sa salita mo na ay hindi to, native speaker, ganon. So, nag-guess nyo ba? So, ayun lang. Bye-bye.